Hi guys, for today's video, gagawa po tayo ng tutorial about PLDT ZTE na modem na may model na F670L. Para lang po to sa mga Jipon na OLT. Hindi po siya pwede sa mga ano po, ipon. Para lang po siya Jipon. Ayun, tignan niya po. So, bago natin sisimulan, punta muna tayo sa browser. Gamit ko po ay free browser. Ang default password niya is ito makikita sa files. So, bibigyan ko kayo ng mga tawag dito. Bibigyan ko kayo ng files, bin files, at saka super admin ng PLDT. So, copy-paste lang po ito siya. Ito, copy-paste. Tapos, copy, tapos paste dito sa browser. Ayun. Tignan niya ano pa po siya, may logo pa po siya sa PLDT kasi PLDT yung modem natin. So, i-flash natin siya through bin file. Shoutout po sa nagbigay sa akin ng bin file. Laking tulong po ito sa mga naka-Jipon na OLT. So, ayun. Copy-paste lang natin yung username. So, syempre, admin PLDT. Username, paste. Tapos, yung password niya, ilalagay ko rin dyan sa description mamaya. Copy din, tapos, paste. Once na okay na lahat, so syempre, login ka. Tapos, manghihingi po siya ng bagong password. So, lagyan natin yung bagong password. Ikaw lang bahala kung anong password ilalagay mo na pwede sa kanya. Okay. Tapos, band steering na natin para madali. Tapos, yung SSID niya, kahit anong lang lalagay niya dyan. Kasi mamaya, pwede naman natin yan ulitin eh. Okay, tapos pag natapos na kayo dito sa step na to, apply mo lang. So, papupunta ka na sa niya. Ano tawag dito? Yung parang portal niya ng modem. So, unang-una dito ka sa wait lang, zoom natin para makita nyo. Ayun. Dito ka sa management and diagnosis. Zoom pa natin para makita talaga. Ayun. Okay? Tapos, system management. Pag nandito ka na sa system management, dito ka lang sa software upgrade. Tapos makikita mo yan yung file. Choose file. Tapos yung file pala, naka-bin file to eh. Balik tayo sa folder. Ito yung bin file. F670L-version 10 or V10. Yan po yung natin. Pipiliin natin dito pag na-click mo na yon. Desktop. Syempre desktop. Tapos punta ka sa flasher, bin file. Ito. Tapos nyan, click mo lang yung upgrade. And okay. I-zoom out muna natin para makita yung modem na nagre-reboot siya. Magre-reboot yan after mag-reflash. Upload is in progress na. Tapos, please wait, processing na. Tapos, huwag nyo ito turn off hanggat di po siya matatapos.
Ayun. Kusang magre-reboot po yung modem niya. Pagkatapos ng ano niya, flash. Medyo matagal siya mag-flash. Pero hintayin na lang natin, hindi lang natin ikakat para masubaybayan niyo po talaga lahat. Mamaya mawawala tong logo na to, yung PLDT. Mawawala yan, mapapalitan talaga siya ng ZTE. Shoutout mga po pala kay sir. Hindi ko lang babanggitin yung pangalan. Ayun, nag-reboot na siya, kita nyo? Wala na siyang mga ilaw dito. Once ano na siya, umilaw na to lahat yung mga light indicator niya. Papasok tayo sa ano niya, IP address. So, hintayin lang natin na magbo-boot up yung modem. Ayun. Lumabas na yung wifi niya. Tapos yung LAN 1. Okay? Tapos na siguro to. So, syempre, mawawala siya sa ano niya, yung parang portal niya ng modem. Ama! Tapos, punta ka sa IP address niya. Wait, tabi muna natin to. Punta ka sa IP address niya na type na lang natin. 192.168 192.168.1.1. So, ayun. Wala na po yung logo ng PLDT. So, bali so, meaning, yung nag-success yung ano natin, pag-reflash. So, yung username at password niya, admin PLDT. Tsaka yung password niya, yun yung ipapassword mo nito, yung pagpasok mo ng ano kanina, ng super admin. So, ikaw na yung nakakalam nun. So, ito yung password ko. Ayun. Yun lang. Tapos, kung nakalimutan mo naman yung ano niya, yung ginawa mong password, so, syempre, i-reset mo yung modem. Nandito lang naman yan sa ano sa likod. Ito. Reset. May ano dyan. May butas yan sa likod. Hold mo lang yan ng 10 seconds. Pagkatapos, marireset na yon. Tapos, yung default password niya pala is ito. Ito pa rin. Yung in-import natin kanina bago tayo mag-reflash. Lalagay ko rin ito sa description natin para makakuha nyo talaga. Ayun. Success yung pagpa-flash natin lang. ZTA. Ang matong ZTA na to. F670L. Ayun, okay na. Pwede na ito magamit sa mga jeepon. Salamat.